The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Happy Sabbath mga kapatid. Ako ay lubos na masaya na muli tayong nagkatipon-tipon sa araw ng Sabat upang ito ay ipangilin. Hindi lingid sa inyong kaalaman na patuloy ang ginagawa nating pagsasaayos ng Torah and Covenant. So may gusto akong ipaalam sa inyo. Ito ay isang revelation sa revisionist group habang binabasa namin ang Book of Job. Isa sa pinakamahirap unawain ay ang Job. Maraming kuro-kuro, maraming mga sapantaha, maraming interpretasyon, maraming espekulasyon ang sinasabi tungkol dito sa Book of Job. May narinig akong isang, although inaamin naman it's only an speculation, an analysis, na itong Book of Job daw ay tumutukoy sa panahon ng first couple. May nagsasabi naman na ito daw ay isang mythology. Ano ba, hindi ko alam sa Tagalog ang mythology. Parang katang-isip, parang ganun. Pero ito ang sasabihin ko sa inyong lahat. Unang-una, tungkol sa panahon na tinutukoy ng pangyayaring ito. Surely ito ay nangyari pagkatapos ibigay ang covenant. Tapos na ibigay na ang covenant. Bakit ko nasabi na ang Book of Job ay sa kapanahunan ng covenant na? Kasi po kung mapapansin ninyo sa early part of Job, dinescribe dyan na si Job ay nagsasagawa na ng sin offering. Di ba? Sin offering. Sa tuwing magkakaroon ng pagtitipon ang kanyang mga anak, nagpa-party, pagkatapos doon magsasagawa ng sin offering si Job. Nagbabakasakali, just in case daw na may nagawang kasalanan ang kanyang mga anak. So, I'm not saying na ang kasalanan ng mga anak ang pwedeng mag-sin offering ay ang magulang. Hindi ko sinasabing ganun. Dahil hindi ganun ang instruction. Pero at least dito, sa Book of Job, sinasabi na si Job ay nagsasagawa ng sin offering pagkatapos ng pagdiriwang o mga party ng kanyang mga anak. So, ano ba yung ginagawa ni Job dito? Siya ba ang nag-o-offer o siya ang gumagawa ng offering? Magkaiba po yun kasi. Iba yung nag-offer, yung nagpapagawa ng offer. Iba yung gumagawa ng offer. Di ba? Kayo ba ang nagkakatay? Kayo ba ang nagsusunog? Di ba hindi? Kayo ba ang nagsusunog ng sin offering? It is mediated by a priest. So sa panahon ito,
Hindi ko nilalagyan ng konklusyon. Pero naandito sa aking, at the corner of my mind, is a question, isang tanong. Hindi kaya itong si Job ay isang priest? Kasi siya ang nagsasagawa ng offering. Sino bang nagsasagawa ng offering? Mga offering. Di ba yung priest? In behalf doon sa kawan, in behalf sa mga believers. That is another one. So we have resolved two questions. The first is, ang kapanahonan ito na tinutukoy sa istorya ni Job ay pagkatapos maibigay ang covenant. Bakit? Kasi may sin offering na. Defined as a sin offering. Isang bagay na hindi pa nag-i-exist bago ang covenant. Oo, nag-offer noon sina Abraham. Nag-offer si Abel. Pero hindi yun tinawag na sin offering. Kailan lang nagkaroon ng tinatawag na sin offering? Pagkatapos ibigay ang covenant. So resolve tayo dyan. No doubt. So, in my opinion, more or less, ito ay sa kapanahunan ni Elijah. Somewhere along the timeline. Bakit? Pansinin niyo mga pangalan. Eliphaz, Eliho, Elijah, Elisha. Yan ang kapanahunan ng mga ganyan ang mga tunog ng pangalan ng mga tao. So, that is another thing to consider. So, hindi man tayo sigurado sa mga timeline. At least there is one thing issue. May isa na tayong sigurado na hindi pwedeng pasubalian. The book of Job, the story happened after the covenant has been given. And there is the probability na itong si Job ay isang priest. Probability po. Hindi ko sinabing 101%. Bakit natin in-entertain ang probability na si Job ay isang priest? Kasi siya ang nagsasagawa ng offering. That is the indicator, the tip of the iceberg. Although, kulang ang mga information, ang mga detalye upang malagyan natin ng konklusyon. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung senaryo nito? Nasaan si Job? Ang sabi is nasa east, nasa silangan. Nasaan tayo? Nasa silangan. At si Job ay tinorture ni Satanas. So alam natin ito. So ibibigay ko ang overview ng kwento. Minsan, one day, isang araw. Nag-ipon ang mga angels before the Alahayam. At sumama din itong si Satanas. So, ibig sabihin, may access. Akyat panaog pa siya. So, sabi sa kanya ng Alahayam, ano bang ginagawa mo, Job? Satanas, saan ka ba galing? Ay, ako ay nagparinit pa rito. Iniikot-ikot ang mundo. Tapos, sabi ng Alahayam, o ano, nakita mo ba si Job? Have you considered my faithful servant, loyal servant?
Ang sabi ni Satanas, kaya naman yan sa'yo sunod ng sunod. Kasi, binubugbog mo ng mga blessings. Lahat binibigay mo. Kaya sumusunod sa'yo. Subukan mo. Huwag mong bigyan ng blessings. Alisin ang lahat ng nasa kanya. Ewan ko lang kung hindi ka sumpain yan sa mukha mo. He will curse you to your face. Eh di na-challenge ang alahayam. So tandaan niyo ito. Hinahamon ni Satanas ang alahayam. Hinahamon. So, ang sabi ng alahayam, sige, tingnan natin. Subukan natin. Sige, ikaw, pinapaubaya ako si Job sa iyong mga kamay. Pero, huwag mong sasaktan. Kunin mo ang lahat ng mga blessings na naibigay ko kay Job. Sige. So, naandun sa istorya na winasak lahat ng ari-arian ni Job, namatay ang mga anak, etc., etc. Then after that, naging faithful pa rin. Naging loyal pa rin si Job. So it's about loyalty. Ngayon, ito matanong ko sa inyo, bakit loyal si Job? Why? Bakit nandun yung loyalty? Through thick and thin. Anong ginagawa niya? Ang ganyang klaseng loyalty, na yumaman ako or humirap ako, dito ako sa aking alahayam, ang tawag dyan ay covenant. Nakipagkasundo si Job, so loyal siya. Pinangangatawanan niya, ang covenant, sa'yo ako. Sa kabila ng tinorment siya ni Satanas, sa'yo pa rin ako, alahayam. So what happened? Nabigo si Satanas. So one day, isang araw ulit, nag-iipon na naman ang mga angels. Sumama na naman si Satanas. So sabi ng alahayam sa kanya, o ano, Satanas, nakita mo na? Loyal sa akin si Job. Sabi ni Satanas, hindi sapat yung inalis ang lahat ng kanyang ari-arian, kayamanan na naghirap siya. Hindi sapat yun. Subukan mo lang nabigyan ng sakit yan. Ewan ko lang kung hindi ka isumpa niyan. So ang sagot ulit ng alahayam, sige, pinapaubaya ako sa iyong kamay. Huwag mo lang papatayin. Yun ang usapan. Huwag mo lang papatayin. Ipapaubaya ko siya sa iyong kamay. Pero huwag mong papatayin. So tuwang-tuwa si Satanas. Pinuntahan niya si Job. Binigyan niya ng kung ano-anong sakit. Inuuod si Job, buhay pa. Pigsa, tad siya ng pigsa. Halos hindi siya makakilos. So sabi sa kanya, ng asawa niya, curse! Yahawa! Sumpa mo! Walang kwenta yan. Tingnan mo. Pero ito ang tandaan nyo mga kapatid. Tandaan nyo to. Sino ang nagbigay ng trial? Si Abayahawa ba o si Satanas? Sino ang nagbigay ng dusa? Si Abayahawa ba o si Satanas? Si Satanas po. Hindi ang Aba ang nagbagsak ng pigsa. Si Satanas. So ano lang ang ginawa ng Aba? Pinaubaya niya lang. Pinaubaya niya. Sige, wag mo lang papatayin. Sisiguraduhin ko sa'yo, akin pa rin yan. Ngayon, sa pagkakataong yun, dumating na ang tatlong kaibigan daw ni Job. If I recall the names right, si Bildad, si Eliphaz, at saka si Zophar.
Yan mga pangalan. Correct me if I'm wrong na lang ha. Medyo I'm poor on names and I am poor on memorizing numbers. Pero yung event, it's clear to me. Ito ang gusto kong i-warning sa inyo mga kapatid. Pag kayo ay nagbabasa ng Bible, ano ang gustong gawin nitong tatlong mga kaibigan, kaibigan daw ni Job? Ang gustong mangyari nito is tumalikod na si Job sa alahayam. Lahat ng pang-discourage, ginawa nila kay Job. Tingnan mo, oh, anong napapala mo sa righteousness mo? Sabi ni Eliphaz, anong napapala mo sa righteousness mo? Righteous ka or wicked ka, pareho lang naman namamatay. Both perish. Oh, anong napapala mo sa righteousness mo? Ano ang benefit naman na nakukuha ng iyong alahayam sa pagiging righteous mo? Anong kapakinabangan nun sa kanya? Uud ka lang sa paningin niya. Tandaan ninyo, hindi naman ang alahayam ang nagsabi na uud lang ang tingin niya kay Job. No. Yung tatlong niyang kaibigan ang nagsabi, uud ka lang sa paningin niyan eh. Diyan niyo mababasa na ang sabi pa nitong mga kaibigan na to. Mabuti pa Job ang kahoy. Kapag pinutol, sumusuloy, at ito ay hindi namamatay. Sumusuloy at lumalago ulit. Putulin mo, susuloy, lalago ulit. Kaya sabi, mabuti pa ang kahoy. You are no better than a tree. Ganon kababa ang sinabi nitong nitong tatlo, yun ang punto nila. Mabuti pa ang kahoy kaysa sa tao. Ang kahoy, pag pinutol, sumusuloy. Ikaw, kapag ginunaw ka na ng iyong alahayam, dahil sa tingin niya ikaw ay uod lamang, wala kang halaga sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo. Kapag ikaw ay nag-perish na, wala na. You are forgotten. Wala ka na. Limot ka na. Lahat. Yun ang punto ng argumento nitong tatlo. Ang tao, masama o mabuti. Righteous o wicked, walang kaibahan. Pareho lang. There is no difference. Both of you will perish. Yan ang unang argumento. Number 2. Ang tao is no better than other creatures. Mas mataas pa ang kahoy kaysa sa atin. Yun ang sinasabi nitong mga kaibigan ni Job. You are no better than a tree. Maigi pa nga ang kahoy. Pag pinutol, susuloy. Ikaw, wala na. Forever, you are nothing. You are forgotten. Which is contrary sa sinasabi ng alhayam. Anong sabi ng alhayam? Special kayo sa akin because kayo ay nilikha ayon sa aking anyo. Tama? Yes. Pangalawa, anong sabi ng alhayam? Maliban sa pagiging special kayo sa akin dahil nilikha ko kayo ayon sa aking anyo. Anong pangalawa? Ang isang righteous hindi namamatay. You heard me right. Ang isang righteous na tao ay hindi namamatay. Sasabi niyo sa akin, Itzi, nagsisinungaling ka, hindi na ako conforme dyan. Dadalhin ko kayo sa New Testament just to expound on this. Di ba ang sabi ni King Yahawashi? Yahweh is the alahayam of the living and not of the dead.
Yung sinabi niya, di ba maliwanag sinabi ko sa inyo? Na ang alahayam ay hindi alahayam ng mga patay, kundi ng mga buhay. Siya ang alahayam ni na Abraham, ni na Isaac, at ni na Jacob. Sabi mo, mga patay na yun ah. Hindi. Bakit? Anong sabi ni Messiah Hawashai? Sa paningin ninyo, patay na itong sina Abraham, Isaac, and Jacob. Pero sa kamay ng aking ama, hindi sila namatay, buhay sila. Tandaan niyo yan. They are not dead. Buhay sila. Buhay si Abraham, buhay si Isaac, buhay si Jacob, buhay si Moses, buhay si Elijah, at ngayon ay bumabalik-balik sa atin. Tandaan niyo yan sinabi ko. They are alive. Buhay na buhay. Dahil sa kapangyarihan ni Abba Yahweh, hindi sila namatay because of their righteousness. Anong namatay sa kanila? Only the physical flesh. Ang physical flesh natin, yan ay parang damit lang, hinubad, libing mo. Kaya anong sabi ni Messiah Hawashai? This flesh counts for nothing. Wala itong saysay. Huwag kayong matakot doon sa mga taong may kakayahang patayin ang inyong physical flesh. Matakot kayo doon sa nag-iisang may kakayahan na patayin ang inyong spirit o ang inyong consciousness. Ibig sabihin, may kakayahang patayin ka doon sa mataas na level. At doon, dito nyo rin may intindihan yung sinabi ni Messiah Hawashai doon sa time ng disciples na sabi, susunod ako sa iyo. Pero ililibing ko muna yung tatay ko. Tapos ang sabi ng Messiah, let the dead bury their own dead. Hayaan nyo na ang mga patay, ilibing ang kanilang mga patay. Maraming nahilo dyan. Kasi, itong mga hindi righteous, ibig sabihin, wala sa covenant. Because ang nagbibigay ng righteousness ay ang covenant. Itong mga hindi righteous, sa paningin ng Aba, sila ay mga patay. Sila ang tinatawag na mga patay. Itong lahat ng taong ito na nakapaligid sa inyo, na namumuhay sa kadiliman, ayaw ng covenant. Sa paningin ng Aba, lahat sila ay patay. Kahit sila ay naglalakad dyan sa kalsada, sila ay patay. At hayaan mo silang ilibing nila ang kanilang mga patay. Yun lang ang ibig sabihin ng Messiah. Hayaan mo silang ilibing nila ang kanilang mga patay, the physical flesh ng mga kasama nila. Hayaan mo sila. Hayaan mo ang mga patay na ilibing ang kanilang mga patay. Yung unang word na patay, ang ibig sabihin, patay on the spiritual dimension. Sa patingin ng Aba, kayo ay patay sa akin. Why? Wala kayo sa righteousness. Wala kayo sa covenant. So you are dead. At bahala kayo maglibing ng inyong mga patay. Yun ang isinagot ni Messiah Hawashai doon sa isang nag-pledge sa kanya na sasama. Kaya lang, teka lang, ililibing ko muna ang aking patay. Kaya ang sagot, hayaan mong ilibing ng mga patay, ang kanilang patay. Ngayon, balikan natin si Job. Kaya ako nag-issue ng warning sa inyo, tulad ng sinabi ko kanina, napakahirap unawain ng Book of Job. Pero dahil sa framework na ibibigay ko sa inyo, maunawaan nyo. Itong tatlong kaibigan ko ni Job, but they are not friends. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano itong mga taong ito. Itong tatlong kaibigan niya, sina Bildad, Eliphaz, and Zophar.
Yan, yung tatlong yan, ay nagsasabi ng mga statement tungkol kay Yahweh which are half truth, half lie. Kalahati katotohanan, kalahati kasinungalingan. Ganyan si Satanas. Hindi niya naman sa'yo outright sasabihin, ako si Satanas, ako ang sundin mo. Hindi. Ano sasabihin niya? Ako ang anghel ng liwanag. Ako ang sundin ninyo dahil ako ang nagdala ng liwanag sa mundo. Half truth, half lie. So huwag kayong padadala doon sa matatamis na salita ng tatlong ito tungkol kay Yahweh. Kasi pag tiningnan nyo sa dulo, pipilipitin nila masama si Yahweh. Uod lang ang tingin niyan sa'yo, Job. Umalis ka na dyan. Wala kang mahihita dyan. At kung dinidiscourage nila si Job, sa loyalty ni Job, katapatan kay Aba, pinaalis sila, dinidiscourage sila. Saan pala nila iginigiya itong si Job? Common sense. Iginigiya nila papunta kay Satanas. Kaya ang sabi nila, tingnan mo, righteous ka. Bakit nangyari ito sa'yo? Righteous ka. Bakit namatay ang mga anak mo? Bakit nawala lahat ng mga ari-arian mo? Tingnan mo ang sarili mo. Yung skin mo, kumakapit na lang sa buto mo, tad-tad ka pa ng piksa, inuuod ka na. Kung righteous ka, Job, hindi yan mangyayari sa'yo. Kaya nangyari yan sa'yo kasi walang pakialam sa'yo, yung alahaya mo. He doesn't care. Buti pa yung kahoy. See? Gano'n nila, binaliktad. Pinatikim ka lang, Job, ng kunting saya. Pero at the end, gugunawin ka rin niyang naman. Dahil ang tao ay nilikha upang magdusa, na andyan yan. Man, we're only created to suffer. Nandyan yan sa mga salita nitong tatlong ito. Kaya be careful. Dahil akala nyo, porket nasusulat dyan, that is the right thing. No. Ang sinasabi ng tatlo is yung sinasabi sa kanila ni Satanas. Yun ang ibinubuga ng dila nila kay Job. Tinotorment nila si Job. Lalo na itong si Eliphaz. Sabi niya kay Job, alam mo ba, na sa kadiliman ng gabi, habang ang mundo, ang mga tao ay natutulog, may isang espiritu na lumapit sa akin, tumayo sa harapan ko habang ako'y nakahiga. At ang sinabi ng espiritu na to ay ganito. Si Yahweh ay walang pakialam sa iyo. You are just worms, etc. Both righteous and wicked will perish. Sino yon? Spirit ni Satanas yun. So sino ang tatlong ito? They are the devil's advocate. Mga devil's advocate yan. Mga kampon ni Satanas. Pinaligiran si Job. Kung kaya at the end ng chapter, ano ang sabi ni Aba? Kinondem niya si Satanas. Anong sabi niya kay Satanas? Kung kaya mong gawin lahat ng ginawa ko, sino ba ang nag-measure ng foundation of the earth habang nagkakantahan ang morning stars? Sino ba ang naghiwalay ng liwanag at dilim? Sino ba ang naghiwalay ng tubig mula sa lupa? Sino ba ang nagpapaulan? Surely, you know, alam mo, dahil naandun ka ng panahong yun. Matagal ka nang nag-i-exist, nilikha kita.
See? Hindi si Job ang tinutukoy nun. Si Satanas. Kaya anong hamon kay Satanas? Kung kaya mong gawin ang ginawa ko lahat, sige, dress yourself with your own glory and your own majesty. Sige, kung kaya mo. See? Kinundi na ni Yahweh si Satanas at the end of the chapter. At anong sabi kay Job? Si Job is without blemish. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga nakasulat doon sa chapter na ang sasama na nang lumalabas sa bibig ni Job. Hindi po sinabi ni Job yon. Kaya nga at the end, anong sabi ng Aba? Wala akong masabi dito kay Job. Lahat ng sinabi niya ay totoo at tama. Tapat siya sa akin. See? Hindi niya kinondem si Job. Sino ang pinanigan ni Alahayam? Si Elihu. Yung young, very young na servant ang tawag doon, servant of Yahweh. Pinagalitan niya si Job. Ikaw, Job, huwag mong patunayan ang righteousness mo. Rather, ipagtanggol mo si Yahweh. Mali ang ginagawa mo, Job. Unahin mo si Yahweh na ipagtanggol dito dahil sinisiraan nitong tatlong devil's advocate na to. Ikaw, ang ginawa mo, Job, inuna mo ang righteousness mo na ipinagtanggol mo. Hindi, si Yahweh ang ipagtanggol mo. Yun lang naman ang medyo defective kay Job. Dahil naging defensive si Job. Wala naman akong ginawang ganito. Wala akong inapi, wala akong inagrabyo, wala akong ganito. So he is trying to prove his righteousness and innocence. Rather, yung ipagtanggol niya si Yahweh na hindi totoo yan sinasabi ninyo tungkol sa aking alahayam. Hindi totoo yan sinasabi nyo na mas mahalaga pa ang kahoy kaysa sa tao. Hindi totoo yan sinasabi nyo na righteous or wicked, pareho lang ang pupuntahan. Hindi totoo yan. Hindi ganyan ang aking alahayam. Dapat yun ang inuna ni Job. Rather than proving na ako ay walang inagrabyo, wala akong ginanito, wala akong tumutulong ako. So yun lang naman ang mali ni Job. Pero hindi yun kinonsider ni Aba na kasalanan ni Job. Hindi. Anong sabi ng Aba? Itong tatlong ito is not telling the truth about me. Hindi sila nagsasabi ng totoo tungkol sa akin. Oh, sino ang kinatigan ng Aba? Si Elihu. Si Elihu ang nagsasabi, siya ang nagtanggol sa akin. Oh, ikaw, Job, ibabalik ko sa iyo lahat ng nawala sa iyo. Hindi ako ang nagbigay ng padusa sa iyo, kundi si Satanas. Pero at the end, may forgiveness yung tatlo eh. Anong sabi? Mag-sin offering kayo. Naging devil's advocate ang tatlo. Nagpagamit kay Satanas. Kaya anong sabi? Mag-sin offering kayo. At ang pinuri ng Aba ay si Elihu. At sinabi niya kay Job, si Job ay blameless, faultless, malinis, righteous. So ngayon, bakit pinag-sin offering ang tatlo? Ulitin ko ulit. Dahil ang pangyayaring ito ay nangyari after nang naibigay ang covenant. May mga instruction about sin offering. Diyan ko po kinuha. Diyan ko kinuha yung principle nung may pinatawad akong isa na nagmamakaawa na gusto nang bumalik sa kawan. I said, mag-sin offering ka. So why am I telling the story about Job? Kasi po, maraming devil's advocate dyan sa paligid ninyo. Marami. Kakawan din, pero nagpapagamit sa dyablo. Kung ano-ano ang sinasabing paninira laban sa katuruan, butit natagpas ko na sila. Tungkol sa akin, sinisiraan ako. At tungkol sa kawan.
They are the devil's advocate. Huwag kayong magpapagamit sa ganyang mga tao. Huwag kayong makikinig sa mga ganyang tao tulad ng ginawa ni Job, hindi siya nagpaguyo. Lahat ng paninira para lang i-discourage si Job ay ginawa ng tatlo. Ini-impluwensyahan si Job. Pero hindi nagpaguyo si Job. I am loyal to the covenant. I am loyal to Yahweh. In our case now, sa panahon natin, I am loyal to the covenant. I am loyal to Yahweh. And I am loyal to my king na sinugo niya. Sa panahon ni Job, sino ang sinugo ng alhayam? Si Eliho. Anong tawag niya kay Eliho? Mensahero, messenger. Tingnan niyo mabuti. Sa panahon ni Job, para mag-rescue kay Job o malalay, anong pinadala? Messenger. That was Eliho. Messenger is the exact term. Si Eliho was the messenger. Sent. Kasi muntik nang bumigay itong si Job eh. So Eliho was sent. In our time, dumating ako sa inyo. Bringing back the covenant. Reminding you about the covenant. Reminding you, pinapaalala ko sa inyo, ang tungkol sa ating alhayam na natabunan na at siniraan ng kung ano-ano mga relihiyon. I am reminding you everything na kailangan nating gawin. At dinala ko sa inyo ang salita. Ang verbo. The word that was present even during or before the creation. And the word was made flesh and dwelt among us. Sumasa atin ang salita na nagkaroon ng flesh. Tandaan niyo yan mga kapatid. Happy Sabbath sa inyong lahat. And now I am giving you the blessings. Kaligtasan sa mga sakuna from calamities. Always pray. And be thankful na wala sa atin sa kawan ng mga nadidisgrasya na aaksidente dahil sa masamang panahon. Be thankful for that. Pagpapala ng magandang pangangatawan, kalusugan. Pagpapala dahil natutugunan natin ang mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi man marangya ang ating pamumuhay. Marami sa inyo ang hindi nakatikim ng karangyaan buong buhay. Pero ipagpasalamat dahil ang Aba ang nakakaalam bakit ka inilagay sa ganyang status ng buhay. Lahat yan ay pagpapala. At muli kong pinapaabot sa inyo ang mga pagpapalang yan. Masayang pamilya, nagkakasundo, nagkakaunawaan. Matiwasay na pag-iisip. Bagamat hindi namumuhay sa karangyaan ng material na bagay sa mundo. Lahat yan ay mga pagpapala. At muli kong ipinapakita sa inyo ang mga pagpapalang yan. Hiling ko rin na inyong isama sa inyong mga panalangin. May mga kapatid tayo na nagkaroon ng mga samot-saring karamdaman. Isabay sa panalangin na sila man ay tumanggap ng pagpapala at ipinapaabot natin ang pagpapala, the blessings. Lahat ng mga naninilbihan, naglilingkod, mula sa Prime Minister, pababa, hanggang sa mga sisi, down to the least. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, mababa.
Sumain nyo ang pagpapala, mga kapatid. I pronounce that in the name of Abba Yahweh and King Yahweh Shai, our coming King of Kings. Yada. Shalom, mga kapatid. Happy Sabbath.